So guys, so ang dami na naman kumakalat na splice video. At ginagamit na naman nila itong interview ni Tito Boy Abunda. Tito Boy, paano naman? Para makilala tayo ni Tito Boy. Nakakatawa lang pero pakinggan natin. Ito yung tungkol sa presyo ng bigas. Dito ang pag-uusapan natin kung ako ba ay nag-agree sa mga nangyayari o isa na rin ako sa mga naiinis. Pag-usapan natin ng magkaintindihan tayo mabuti. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028. Mr. Chair, to be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Within the next 2 years, posible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Again, Yusek Sombilya. Ikaw, economist. Feasible ba daw yung 20 pesos? Next 2 years po? Next 2 years. Baka mahirap po. So hindi ka kaya. At least po para malinaw lang alam ng ating mga kababayan. Bakit? Okay, magkaiba yung baka mahirap sa hindi. No. Hindi naman, pag sinabi, I'm not giving you false hope here, no. Ang sinasabi ko lang is, when you use the word baka, there's a chance na possible na mangyari na makakuha tayo ng 20 pesos at possible din namang hindi. In short, hindi siya sigurado. 'Di ba? Diba? Pakinggan naman natin itong sinasabi ni Jam Magno. Masinsinan tungkol sa mga pangako ng dalawang presidente na mahal ko. Si PRRD nangako nung pag-upo niya bilang presidente sa 2016 that within 6 months, mawawala ang droga sa Pilipinas. Though alam natin na hindi naman nangyari, may pagbabago, yes, sa termino niya, pero hindi talaga ito nangyari. At actually, bumalik ngayon with a vengeance, hindi po ba? At hindi niyo din po ba naintindihan na hindi ito nagawa ni PRRD dahil ang protektor ng mga drug lords sa Pilipinas ay kasama sa mga general na nasa PNP. True or false? Hindi ba ongoing ngayon ang investigasyon tungkol dyan? Paano naman kasi na nangako nga ang presidente natin pero kung yung mga tao sa ilalim niya hindi naman nakikisali sa pangakong ito, paano kaya natin ito makukuha? Pero yun nga, ang presidente na talaga namang may ginagawa, laging napapasama. Katulad na rin yan ng pangako ni PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. Pero kayo tong mga hindi nag-iisip na number 1, ang kawawa dito, actually, hindi yung nakakabili. Ang kawawa dito, kung talagang ngawang-ngawa kayo sa 20 pesos na bigas, ay ang mga magsasaka na nagsasaka sa bigas na ito. Hindi po ba? Sige, ibigay na natin yung 20 pesos mong bigas para manahimik ka. Pero let's see, paano po napupunta ang bigas from the farmlands to the market? Hindi ba through the farm-to-market roads? Hindi po ba ito ginagamitan ng langis? Pag-uusapan natin ang langis, bumababa ang presyo ng langis? 2 pesos na lang ba kada litro ang langis? Dahil nga sa awayan ng mga banyaga na hindi naman kasama ang Pilipinas pero tayo ang nadadamay. Sige nga, halos ipamigay na lang yung palay ng mga magsasaka. Hindi ho ba si PBBM ang nagpawala ng utang ng mga magsasaka na bilyon-bilyon? Diba? Isa yon sa mga ginawa niya. Pangalawang ginawa niya ay ang atasan, ang Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na hanapin ang mga malalaking rice smugglers, gawa ng bagong batas at ipampadlock ang mga malalaki na mga warehouses dahil tumataas ang presyo ng bigas just because langis, presyo sa merkado, dahil sa mga corrupt na mga opisyal, kasi alam naman natin na may corrupt at may hindi corrupt. And number 4, sa mga gahaman na mukhang pera ng mga negosyante. Guys naman, let's be practical, no? If we will look at promises at face value, you will really live a very sad life. Pero, if gagawa ka ng paraan at hindi lang isa ang iyong source of income, hindi ka talaga magre-reklamo kung ilang ang
ilan na ang mabibili sa 100 pesos mo kung kilo lang ng bigas ang pinag-uusapan. Pero yun nga, di ba? Hindi kasi talaga to dapat kasalanan ng presidente lang. It is a unified effort ng buong Pilipinas. Yep, kasama kang nagrereklamo. Kasi dapat yung nagrereklamo ka, alamin mo kaya kung may malalaking warehouse sa area mo. At siguraduhin mo yung mga malalaking warehouse na yan, hindi nagtatago ng bigas at nag-hoard. Sige nga, dun ka kaya kumato at hanapin mo yung 20 pesos mong bigas nang hindi ka nakakasagasa ng mga magsasaka na di ba dapat yun ang pinoprotektahan? Sige, gamitan mo ng logic at math and we'll see what you come up. Or, you listen to what I have to say. Why don't you look for another source of income? Imbes na nasa TikTok ka nagko-comment ng kung ano-ano at hindi mo ginagamit ang kokote mo para maghanap ng pera. May mga i-share ako na news after nitong video na to kasi gusto ko lang talaga kasi kayong i-remind na focus kayo sa promises ng presidente na hindi niya nagawa pero hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari na nakapaligid dito para hindi niya may sa katuparan ang isang pangako na trust me, ginagawa naman ng paraan. Okay? Naiintindihan niyo po ba? Good. Ingat! Okay. Well, shoutout muna kay Mami Jeremy. Jeremy's online shop. Yan, siya po nag-share sa akin yan. Maraming salamat sa iyo dyan. And lastly, ito guys, napaka-importante. Ito, legit to. Legit na farmer itong si Linog TV. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, feel free po sa inyong pag-follow, no? Pakinggan po natin. Ito, legit to guys, no? At least dito makikita natin kung bakit nga ba nagmamahal ang kilo ng bigas. Alam presyo ng bigas, magdadalawang taon na yung presidente. Hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas, asa na yung pinangako. Di kayo ang magtaboy ng maya rito na bingi, parang kayo rin mga bingi. Hindi nyo alam yung sitwasyon ng mga magsasaka. Alam nyo ba? Diba? Kahit malapit na to sa katotohanan, mga idol, pwede pa rin tumapiste. Ngayon nga, inuubos ng maya. Yung maya ngayon, bingi. Parang kayo mga reklamador kayo. Wala kayong ginawa kundi magreklamo. At ang sisi ay sa presidente. Kumusta naman? Siguro, mahal ang bigas kasi wala kayong pambili, mga tamad kayo. Magsikap kasi kayo, wag puro reklamo. Hindi nga kayo nagpapasalamat sa mga magsasaka eh. Diba? Wala kayong ginawa kundi magreklamo. Idol naman, kahit mahal ang presyo ng bigas, kung may pambili ka, baliwala yan, idol. Puro ka reklamo. Lahat na ginawa ng presidente para matulungan ang magsasaka. Pero pag dumating ang bagyo, ang iba't ibang klase ng kalamidad, ang mga insekto, bababa at lilit ang ani naming mga magsasaka. Ang apektado ang gobyerno, magrereklamo na naman kayo. Kayo ang magbantay dito ng maya, kayo ang magtaboy, kayo dito ang tumira sa ilalim ng initan. Lahat na ibinigay ng presidente, suporta sa mga magsasaka. Pero hindi mapipigilan ang kalamidad. Puro kayo reklamo, wala lang kayong pambili. Mga tamad kasi kayo, kaya namamalang kayong bumili ng bigas, kasi wala kayong source of income. Maraming trabaho, namimili kayo. Huwag niyong sabihin na walang trabaho. Ang tamad, maraming dahilan. Puro reklamo. Okay. And I think we've heard enough. There you go. I'm so sorry about that. So, paano natin nahanapin ang balance dito sa issues na to? Sinungaling nga ba si PBBM? So, may mga nakita akong comments na pinangako daw ni PBBM ang 20 pesos na bigas per kilo. Lahat naman tayo gusto natin yun, di ba?
Kahit, sa totoo lang ako guys, hindi naman sa pag-ano, but normally kinakain namin jasmine. So, bumaba man yan sa 20, tumaas man yan sa 20, affected kami sa presyo ng jasmine. Diba? Sa presyo ng jasmine. And, well, another thing is, hindi rin naman kami masyado na kumakain ng kanin for health reason. For health reason. No? Kailangan natin mag-lose ng weight. But definitely, guys, it is not all about me na ako yung apektado. It's all about yung effect po dun sa mga kapos nating kababayan. Okay? It's all about that. Sino ba talaga ang unang umiiyak dito pag tumataas ang presyo ng commodities natin, ng mga kinakain natin araw-araw? Hindi ba yung mga nasalaylayan? Yeah. In most cases, guys, in most cases, nagre-react tayo hindi para sa atin. Hindi dahil tayong affected. Ako ba ang boses ng mga voiceless? Not really. Not really. Bakit? Sa comment section lang, kahit saan ka ng social media pumunta, nagko-comment sila. May pambili sila ng load, pero wala silang pambili ng bigas. Diba? Para may niluto ng kanin. But definitely, my heart goes doon sa mga, lalo na yung mga matatanda na nagtatrabaho para lang sa mga batugan nilang anak. Marami po tayong ganyan. Alam mo, dapat makasuhan, no? Makasuhan ang mga anak, yung mga able body na tao. Dapat kinakasuhan sila eh. Pag pinababayaan nila ang mga magulang nila o mga anak nila naghahanap buhay para sa kanila. Don't tell me hindi yan nag-exist. That's a joke. Nag-exist pa yung mga yan. Maniwala po kayo sa hindi. Diba? Now na narinig nyo si Linong TV, eto, legit na to farmer siya. Pinakinggan natin kung ano ba ang pinagdadaanan nila. Pinakinggan din natin, syempre, yung mga sinabi ni Jam Magno. Kaya tumataas, okay? Kaya tumataas ang presyo ng bigas. Maliban sa sunod-sunod ng bagyo na pumapasok sa atin. Gaya ngayon, guys. Siguring, nasaan? Nasa northern part ng Luzon. Saan po ba tayo kumukuha ng mga bigas? Hindi po ba nandiyan karamihan ng mga farmland? Na ngayon, ano nangyayari? Mag-aanihan na, bumabagyo pa. Alam niyo po ba yung iyak ng mga farmers natin? Kung tutusin, kulang na lang, hindi nga sila pakainin. Eh. Alam niyo yung baba ng pagbili ng palay nila. Ano pa bang ang kailangan gawin ni PBBM? Lahat ginawa niya na. Tinanggal niya ang utang ng mga farmers. Namigay siya ng mga, what do you call that? Namigay siya ng bagong, I think meron siya mga bagong bagong seedlings ng bigas. I don't know kung anong tawag mo doon, but yeah. At hindi po yung nabalita. Hanapin ko nga yun. Alam ko na it's somewhere here. Ano ba ang pinamigay ni PBBM? Lahat naman ginawa na eh. Diba? Para sabihin yung walang ginagawa si PBBM. Hanapin ko nga yun. Nandito lang yun eh. Share natin, 32.2 million worth of rice processing system, one facility binigay ni PBBM admin sa BRAM. Okay. Meron dito na namigay siya ng saan na yan? Namigay siya ng ilang sako-sakong bigas. No, yun nga yung sasabi kong seedling. Pupost natin yan.
So come to think of it guys, no? Lahat ginagawa ni PBBM para lang matulungan ang lahat. No, he's doing his very best. Siyempre, sabihin niya na naman, oh, bakit kasi hindi pa siya mag-appoint no ng bagong DA? Daling sabihin ano. Pero tingnan nga natin, no? Tingnan nga natin yung wisdom ng kanyang desisyon na hindi pag-appoint ng mga bagong DA. Bakit nga ba ayaw niya mag-appoint ng bagong DA? Tapos sasabihin ng mga taga-Department of Agriculture, 6 months na silang hindi nag-uusap. Sasabihin ng Department of Agriculture, hindi naman na pag-uusapan na ibaba ang 20 pesos. Paano mo pag-uusapan ng isang bagay kung alam mo sa sarili mo na hindi pa ganun kaposible? Considering yung mga factors na pwedeng maging reason as to why hindi maibaba ng 20 pesos ang presyo ng bigas. Dapat na ba tayo mag-angkat? Ayaw magpa-angkat ni PBBM. Bakit? Kasi mag-aanihan. Ganyan na ganyan din yung ginawa niya doon sa sibuyas. Natutuwa pa ba ako sa nangyayari sa presyo ng bigas? Definitely hindi. Hindi dahil affected ako. Dahil alam ko may mga taong hindi afford bumili ng ganong presyo ng bigas. It's not about me. It's not about who I elected. It's about those people na affected ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ano ang mga best options natin nito? Kung meron nag-hoard, no, as a wholesaler, meron din po kasing nag-hoard na retailer. Masisisi ba natin sila? Hindi. Bakit? Kasi yung mga nag-hoard na yon, sinisigurado lang nila na meron din sila makakain. Although, syempre, pagiging greedy yon, pagiging makasarili yon, may hoarder na nga sa taas, may hoarder pa rin sa baba. Pareho lang ugali. Magkaiba lang ng capacity, no? In terms of buying power. Excuse me. Kung may mga Pilipino na hindi gahaman, do you really think magtataas ng presyo ng bigas? May mga kakilala ko guys yumaman dahil nag-hoard. Dalawa lang naman yung hoard nila eh. Palay, bigas. Yung hoard nila yan, tatabi nila yan, hintayin nilang tumaas ang value. Kasi bumababa na yung supply. Pero yung demand, constant. Tumataas pa nga. So pag pinababa mo yung supply, tumataas ang demand, nagmamahal yung presyo, nagiging premium. Knowing that, ang bigas, very staple. Guys, maraming Pilipino. I remember this one interview doon sa isang nanay, no? Ang sabi ng nanay, yun na nga lang ang nakain namin, minsan ang ulam namin asin or wala. Basta meron kaming kanin, okay na kami. Tapos tatanggalin nyo pa ang kanin sa kanila. Naintindihan ko yung sinasabi ni Lining TV, naintindihan ko yung sinasabi ni Jam Magno. Pero mas iniisip ko po yung kalagayan ng mga tao na hindi naman makabili talaga ng bigas sa presyo niya. Lalo na kung sinasahod mo arawan 150, 200 pesos. Tapos mag-isa ka lang nagtatrabaho. Ang pinakamasakit dyan, kung yung matatanda, siya pa nagtatrabaho. And lastly guys, no, bibigyan ko kayo ng isang example kung bakit ko sila naiisip. Yung mga nagpa-parking dyan sa Manila. Alam nyo ba na per quota sila dyan? Kung hindi nila na-reach yung quota, wala silang kinita sa araw na yun. Salamat na lang at sa season na to, face-to-face ng mga tao, marami nang nagpa-park. So kahit papano, namimit nila yung quota, in excess to that, yun na napupunta sa kanila. Meron silang napapambili ng pagkain. Alam nyo ba, nung panahon ng lockdown pa, hindi man lockdown, pero mas marami pa rin
Naka-work from home, online ang classes. Ghost town ang Moraita. Diyan ako pumupunta para bumili ng law books ko. Dumadayo pa ako ng Rex sa Manila. Bakit ko alam itong mga to? Kasi inaalam ko, tinatanong ko. Hindi para makichismis. Nag-iisip ako ng paraan, baka meron paraan tong araw na to. Kailangan nila ng tulong. Imagine niyo, dumating ako doon 10 o'clock. Ako pa yung unang-unang nag-park. Mas magkano lang yung parking? 50 pesos. Mas malaki pa yung binigay ko sa kanya sa binayad ko sa parking. Sinigurado ko yung maghapon na yun, may pagkain sila ng pamilya niya. Kaya lang ako nagtatanong. Di bali nang hindi ako makakain sa gusto kong kainan, ang importante, meron isang pamilyang kumakain sa araw na yun. Eh di kakain na lang tayo ng lugaw, halagang 120, 150. Kaysa kumain ako ng ramen, na halaga ng isang bowl ng ramen kung 700, napakain ko ang isang buong pamilya. Kaya ako lang naitatanong. Kaya natin din pinag-uusapan ito. Yung pagpa-planning din, syempre, ng Department of Agriculture pagdating dyan. Sana na-anticipate nyo. Within the entire whole year, gaano ba karami ang kailangan ng tao, ng Pilipino, na sako ng bigas. Dapat dyan pa lang, na-anticipate nyo na. Malaki dapat ang coordination niya. Yun yung power, guys, no? Pag may alam ka sa planning. Na-anticipate mo na kung bababa na yung supply mo. Kung hindi na kayang supplyan ng local farmers natin, din doon ka na mag-start mag-import para pag nag-import ka, halos nagre-replenish ka na lang doon sa magiging kakulangan ng local farmers natin. Hindi natin yan pwedeng isisi sa mga farmers, hindi rin natin yan pwedeng isisi sa mga nagre-reklamo. Sino lang ba ang pwede nating sisihin sa mga maling pagpaplanong yan? Sino ba talaga ang dapat sa loob ng Department of Agriculture? Kasi yung senaryo natin ngayon, senaryo natin yan yung sibuyas. Hindi ako nagagalit kay PBBM. Ang sinasabi ko lang, hindi enough yung pagpaplano. Hindi nila na-forecast. Dapat ina-anticipate na nila. Dapat nagkakaroon sila ng buffer. I'm talking not because of what I read sa comment section, but this is based on my experience. Na naging material planner ako. Ang pagpaplano po namin ng mga materials namin is 3 to 6 months. Sa 3 to 6 months na yan, may buffer na kami. Mag-a-anticipate na kami pag magkukulang. Dahil pagka nagkulang ng isang pyesa, ang hawak kong pyesa nung time na yun, guys, is 44. Imagine niyo na minomonitor ko yan buwan-buwan. Talo ko pa ang doktor. Ilan line sa manufacturing ang titigil pag nagkulang ng isa. It is as crucial as yung mga supply natin. Basic commodities natin, bigas, sukal. Diba? Diba? Now na narinig niyo na yung different side ng mga tao. Sino sa tingin nyo ang dapat? Minus na lang yung mga kartel na yan, ano? Yung mga hoarders na yan. Kasi kung tutuusin, trabaho yan both ng DA at saka ng custom at saka DTI. Sila dapat yung nag-chase dyan sa mga hoarders na yan. Bigyan nila ng matinding sanction. Ang mahirap din kasi, gaya nga ng sinabi ni Jam Magno, meron din mga politiko na pumoprotekta sa mga. Dapat pati yung mga yan nahuhuli. Diba? Sa tingin nyo, may kinalaman ng mga mayor dyan?
kung saan merong mga malalaking warehouse? I think so. Bakit? Bakit sa tingin nyo? Kasi sa mayor's office, sa municipality o sa munisipyo, kumukuha ka ng business permit. So alam na mga nasa munisipyo kung sino-sino ang merong mga warehouse ng mga ganyan. Dapat natitrigger na rin sa kanila, okay? Natitrigger na rin. Pag nagkakaroon tayo ng problema sa supply, sila ang nag-i-initiate, no, ng investigation. Meron bang nag-hoard dito sa locality namin dahil meron ng mga warehouse dito, whether ng asukal, bigas at kung ano-ano pa. Diba? Nangyayari ba yun? Hindi. Anyway guys, again, thank you sa panonood ninyo. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Ninog TV, maraming salamat. Gaya ng sinabi ko, dapat magkakwentuhan tayo. Ma'am Jam Magno, maraming salamat. Definitely kay Mami Jeremy. Thank you sa pag-share mo doon. And I'll see you in the next video. Bye guys!